Total asset valuation. Ayan ngayon yung pinoproblema ng mga sellers. Ano daw po ito? Ano yung ilalagay dito? So ngayon i-discuss natin yan. So makinig ka. So ang total asset valuation, kaya tayo maglalagay dyan kung wala kang BMBE certificate, para makita kung ikaw ay pasok sa category ng mga micro. Yung mga below 3 million para bibigyan ka nila ng discount na 500 pesos sa pagkuha ng Trustmark. Ano yung pwede nating i-upload dito? Ang pwede nating i-upload dito, according na rin sa DTI, ay yung audited financial statement. Ang audited financial statement, ang pinakamurang natanong ko is 10,000. Pataas pa po yan, conforme pa yan sa kausap nyo. So, baliwala din yung pagkuha ng audited financial statement kasi ang madi-discount mo lamang ay 500. Mas mahal pa yung ginastos mo sa audited financial statement. Ang isa pang option na natanong ko sa DTI is yung sworn asset. So, yung sworn asset, nakalagay doon na less than 3 million yung iyong sales, pero yun po ay ipapanotarize mo. Pag nagpa-notarize ka, nasa 100 to 500 pesos yan conforme sa notary public na pupuntahan nyo. So, worth it ba kung gagamit ka rin ng sworn asset? Pag gusto mo ng sworn asset, meron ako niyang free template na makukuha nyo doon sa loob ng ating group. Pero paano kung ayaw mo mag-audited financial statement, ayaw mo na rin gumawa ng sworn asset kasi namamahalan ka pareho at sayang lang din yung magagastos mo? Ang isa sa required na ilagay dyan ay yung na option is yung waiver na hindi ka na mag-a-avail ng discount. So, kung hindi ka mag-audited financial statement, hindi ka rin magsusworn asset, yung waiver na hindi ka na mag-a-avail ng discount, yung dapat mong i-upload. Yung waiver na yon ay meron akong free template din nasa loob ng ating group. So, kayo na lang po mamimili kung saan kayo mas maluwag sa inyo yung gagawin nyo, yung audited financial statement, sworn asset ba, or yung magwe-waiver ka na lang, hindi ka na mag-avail ng discount doon sa Trustmark. Again, yung sworn asset ay under approval pa rin lahat ng mga binigyan ko nung sworn asset na template. So, tingnan natin kung ano ang mangyari dito sa online. Pero nung tinawag ko kasi to sa DTI, sabi nila pwede yon. Pero waiting pa rin ako doon sa mga sellers na nabigyan ko ng sworn asset na template kung naging okay pagdating dito sa online or approval nila sa online. So, yun lang mga mamshis. Kung mayroon pa kayong question, suggestion, correction, i-comment nyo lang po dyan. Again, ito si Mami Chris.